natin. So, start recording. So, although hindi ko nararan yung code, so pwede nating i-execute yung mga SQL statement sa loob din ng Google Colab. So, yun lang ibig ko sabihin. So, as a review, kung wala kayong idea ng SQL, kung wala pa, siguro magkaka-idea kayo pagkatapos nito. Ito ay review lang kasi inaasahan ko meron na kayong idea. So, ang gagamitin natin na SQL version is SQLite 3. So, pwede mo siyang i-import. So, sir, ano yung ibang version? Hindi ko alam kung ano yung library ng MySQL. So, ano yung mga SQL pa? Meron ding mga SQL server. Ano? So, kung familiar kayo sa Oracle, mga database din yan. Okay? So, hindi ko alam kung nag-exist pa yung DBase. Yan ay mga database server na tinatawag. So, Oracle, DBase, SQL Server, MySQL. Tapos, ang gagamitin natin is yung SQLite 3. So, import mo lang siya. Then, at the same time, kung gagamit ka ng SQL, pwede ka din gumamit ng Pandas. Sir, pag ba minknowledge ako ng SQL, okay lang ba na i-disregard ko na yung Pandas? So, sa industry, dapat alam mo siya both. Kung seryoso kang maging data scientist, data analyst. Hindi masakit sa kalooban kung alam mo parehas. Kasi pwede mo siyang i-combine. Ano, para bang o-order ka sa Jollibee, i-mix and match. Okay, mas maganda kung alam mo siya both. Sir, pandas lang ang gusto ko eh. No. Ito yung ability niyo to combine dalawang language na tinatawag. So this time gagamit ako ng SQLite, then kailangan kong i-import yung gagamitin kong dataset. Hindi ko to i-execute, i-explain ko lang siya. Kasi wala akong internet. Hindi ko alam, 6 months pa namang may load to. Okay? 6 months, hindi ko alam ba't wala internet ngayon. So, familiar naman kayo sa pag-i-import ng data, no? Ginagawa natin yan. So, pd.read CSV. So, ang dataset natin is Summer Olympics from 1896 hanggang 2012. Wala dito yung 2016 edition, wala yung 2020, wala yung 2024. Dito makikita nyo wala pang gold medal ang Pilipinas. Kasi si Heidelin Diaz ba 2020 o 2016? 2020? Basta around that. Then Carlos Yulo, alam niyo naman 2024. So, merong year saan kinonduct yung Olympics, anong category ng sports. So, kung aquatic siya, pwedeng swimming, diving, water polo. Gusto niyang matuto ng data science. Then, ano yung pangalan ng athlete, country, tapos is gender, men, women, event, then kung ano yung laman ng dataset, ito lang yung mga individual na nagkamero ng medal sa Olympics. Disregard dito yung walang place. Okay? So 1896 hanggang 2012 recorded. So from here, mag-extract tayo ng certain data. So meron ka ng pandas na data frame, ang next move natin is ilagay siya sa memory ng SQLite. Sir, bakit ilalagay ko sa memory? Wala kasing storage. Ito na persistent. Ibig sabihin, kapag iraran ko to, during that time na open lang yung aking tawag dito, yung aking kernel na tinatawag, dun lang magiging active yung database ko. So, ang ginagawa lang natin dito, may variable tayo na connection, gagamitin ko yung SQLite library, ko-connect ako sa memory temporarily. So parang sinasabi natin, yung data ko na data frame is temporarily ilalagay ko muna sa memory. Hindi sa storage siya. Hindi sa ROM. Sa RAM ko muna ilalagay. So ibig sabihin nandun lang ako sa memory. So ko-connect lang ako dun sa database. Ang database natin dito hindi table, data frame. Kasi nanggaling siya sa Pandas eh. Then, ang kasunod natin is isulat mo yung buong data frame doon sa database na inaakala natin in memory lang. So, ibig sabihin, data dot, ang method natin is to SQL. So, part siya ng Pandas. Ang pangalan ng table natin, kung nagpapangalan kayo ng table, di ba? Select all from TBL. Ganyan sa SQL, tama. Ang pangalan ng table natin is summer.
Ano yung connection type? Ang connection natin is ito, SQLite 3. Anong ibig sabihin, sir, nung index? I-index ko ba yung database? Ito, similar to, halimbawa nagbabrowse kayo ng Facebook nyo lagi. So, alam niyo yung concept ng web caching. Ibig sabihin, yung lahat ng dinadownload mo every time is hindi mo na need i-download kung lagi mo siyang ginagamit. Kaya minsan, kapag nag-open ka ng web browser, nakikita mo pa rin yung profile pic mo, nakikita mo pa rin yung cover photo kasi nakasave siya sa cache. So, pag kinlear mo yung cache, nag-access ka ulit ng Facebook, ida-download ulit niya, uubos ka ng certain bandwidth. So, ito yung ibig sabihin. Para maganda ang experience ng user kapag nagbabrowse ng internet, yung mga lagi mong ginagamit is kinakash na niya. Ibig sabihin, hindi ko na kailangan i-download every time. So, yun lang ibig sabihin yan. Sir, ano yung ibig sabihin ng if exists? Kapag nag exist na dun sa memory, hindi nyo makikita, pero mapupunta siya dito sa side, doon sa folder, magkakameron tayo ng .memory, ganito mismo yung pangalan. Hindi ko lang maipapakita, ano. Kapag nag exist daw siya, is i-replace mo lang. Sir, bakit kailangan yung code na ganito? Kapag ni-restart ko yung program, mag-e-error kasi kapag wala yung if exist. Kasi nag exist na siya dito sa side. Sasabihin, nag exist na ako doon sa side. Error. Ang kailangan mong gawin, burahin muna siya dito sa side. Hindi ko maipapakita talaga. Okay? Pag in-execute mo yan, magkakameron dito ng in-memory. Ito mismo. May file dito na :memory. So, yun lang ibig ko sabihin. Kasi nag-a-access tayo ito parang yung memory, yan yung ginagawa nating database. Nandyan yung data frame natin. Hindi ko na nga lang ma-demo, ano. So, erase ko na lang. Then, pagkatapos niyan, sasabihin niya kung ilan yung laman. So, meron tayong 31,165, which is, nag-a-agree dun sa size ng data frame natin. Tama. Yung size ng data frame natin is 31,165. Then, ang sasabihin niya, yung data na naka-assign sa table na summer is 31,165. Ito yung implementation ng SQL in terms ng Python. Okay? Then, review lang tayo. Pinakasimpleng query. Kung natatandaan nyo, dapat tandaan nyo pa to. Ano ibig sabihin ng star? All. Parang sinabi mo lang, select all from, hindi na data frame, ano. Kasi yung data natin, pinangalanan na natin summer. Kasi gagamit ako ng SQL eh. So, pag in-execute mo yan, ibibigay lang lahat sa'yo ng column. Yun lang na may ibig sabihin yan. Nagigets? Simpleng-simple. So, select all from. Lahat ng view ang tawag dito, kasi meron tayong insert, meron tayong update, hindi na natin to i-discuss, ano, kasi hindi naman tayo gumagawa ng application. Pero pwede din dito. Okay? Pwede ka rin gumamit ng insert, update, delete, pero concern lang ako sa view. View ang tawag kapag nag-extra ka ng data. So, question mo na, sir, ano yung code na yan? Yung result ng SQL, pinariread ko lang via pandas yung query based doon sa connection. Parang PHP lang yung language. Meron akong query, which is ito, i-query ko yung con, which is ang laman ng con ko is yung aking table na summer. Tapos, i-display ko lang yung result ng query. Nagigets ba? Kung ito ay naging query na, edi pwede na akong gumamit ng ano? Pwede akong gumamit ng ganito. Ibig sabihin, pwede kong umpisahan ng ng SQL, tatapusin ko halimbawa ng pandas, mix and match. Okay? Pwedeng umpisahan mo ng pandas, tatapusin mo ng SQL. Kung nahihirapan ka. Okay? Ibig sabihin, pwede ko nang i-combine yung dalawa kasi may idea na ako ng SQL. Then at the same time, may idea na ako ng pandas. Napaka-flexible ko na pwede na ako mag-apply dun sa job posting kanina. Kasi alam ko na eh. Okay? So, pwedeng ganyan. So, tanggalin ko na lang kasi hindi ko nga ma-execute. So, question mo na, select all. Star, ibig sabihin all. Sa SQL, pwede ding sabihin mo na specific lang yung column na pipiliin mo. Parang nag-i-splice ka lang ng column. Kung ayaw mo ng square bracket in terms ng pandas, kunin mo sa SQL. Ibig sabihin, city at update lang yung gusto kong ipakita. Nagegets? In a way, para tayong nag-i-splice dyan ng column. Okay? Sir, pwede ba mag-splice lang tayo hanggang in terms ng row?
gagamit ako ng SQL, pwede din. Ano? So sir, ang question ngayon, ano, alin yung mas maganda? Sa opinion nyo, alin mas maganda? Wala. Sa akin, wala. Ano, kasi nagagawa naman ng SQL yung nagagawa nung Pandas. Nagagawa ng Pandas yung nagagawa ng SQL. Pero, at the same side, both sides, may limitation sila. Ang limitation ng SQL, hindi ako pwedeng mag-data analysis. Wala akong describe na function. Meron akong average sa SQL, pero wala akong describe. So, nagigets ba? May limitation in each side. So, masasabi ko, walang maganda dun sa dalawa para sa akin. Kaya mas maganda, alam mo yung both. So, question, specific columns. Malinaw ano? So, pwede ka din gumamit ng as, aliasing. For example, select city, athlete as pangalan. So, aliasing. Nire-rename ko lang yung column in terms ng athlete. Sir, bakit mahalaga yan? Halimbawa, meron kang katrabaho na French. Hindi naman niya alam yung pangalan eh. So, ano ba, babaguhin mo siya kung ano yung pangalan sa French. Ano, sa industry kasi hindi lang Pilipino minsan ang katrabaho mo. Minsan German siya. Hindi niya maintindihan. So, para mas maintindihan niya, hindi kumuha ka ng i-browse mo kung anong name sa German. Di ilagay mo siya dyan. So, aliasing. So, select city, athlete, as pangalan from summer. Aliasing. Kahit ilan po pwede dyan, hindi ko nga lang may execute ito. Pwede mo sabihing syudad. So, expect mo magiging syudad. Syudad. Ano? So, halimbawa, ganyan yung spelling mo. Question? Part ito ng midterm exam natin na mag-extract lang tayo ng data. Bibigyan ko kayo ng malaking table sa midterm exam. Pili lang kayo A, B, C, D. Kung ano yung sagot. Ano, based do sa code. Okay? Aliasing, as. So next, familiar naman kayo dito, pwede tayong gumamit ng and or not. Ano, logical operator. So ang ibig sabihin lang ng query, sir, ano ibig sabihin nito? Pinutol ko lang yung query para hindi siya maging one line. Kasi mahirap basahin ang query kapag sinabi mong one-liner lang. Halimbawa, i-copy-paste ko lang to doon na. Pero hindi ko siya i-execute. Pwede namang ganyan, one-liner. Pero para sa akin, mahirap na siyang basahin pag sobrang haba na ng query. So, ang gagawin mo, para maging readable pa rin siya, familiar naman kayo dito sa plus equals, ano? Ibig sabihin, yung query na nandito sa taas is part, kasunod lang yun nandun sa baba. Ano lang ang iiwasan mo dito? Iwasan mo lang na walang space. Kasi parang sinabi mong ganito, summerware. Error na yan. Okay? So, ang gagawin mo, bigyan mo ng space. Yung ibang estudyante ko, may trust issue. Ganyan yung ginagawa. Oh. Dialagyan niya both space, which is legal naman siya. Okay? Parang sinabi mo lang, select all from summer, where event is 100 meter freestyle, lahat lang na naka-gold. So, meron tayong madami sa history ng 100 meter freestyle. Ikaw ba naman ang 1896 hanggang 2012? Okay, so marami talaga. So yung end, alam niyo yung logic niyan. Kayo ay merong logic circuit. Ngayon ba yon? So alam niyo ibig sabihin ng and or. XOR wala dito. Wala din ditong ano, XNOR. Wala. Meron lang dito and, or, tsaka not. So pag sinabi mong and, required parehas. Then meron ding or na tinatawag. So pag sinabi mo namang or, hindi siya strict. I-display mo yung 100 meter freestyle at the same time 200 meters. Alin man sa dalawa. So ang result natin is mas marami siya kaysa dun sa kanina. So wala tayong question dyan sa or. Yung where lang is pang filter. Pang filter lang siya ha. So next, not. Ito, pag sinabi mong where, not, city, ibig sabihin lang negation. I-display mo lahat pero wag yung Athens. Sir, pwede bang pasimplihin mo na lang? Pwede naman. Ganyan yung operation. No? Same. Okay? Pero kung ayaw mong gumamit ng ganito, i-negate mo na lang.
where not city equals Athens. Kung titingnan nyo, mag-uumpisa siya sa Paris Olympics. Kasi ang unang Olympics ay ginanap sa Athens. Sa Greece. Okay? So, yan yung ibig sabihin, were not. So, next naman, pwede ding wild card. Ito, ang wild card na tinatawag, instead na equals, less than, not equal, pwede akong gumamit ng like. Ano yung ibig sabihin ng like? Percentage, AK, percentage, ganyan. So, ano yung ibig sabihin yan? Ito ay, ang wild card is para lang sa string ha. Bawal dito yung numbers. Pwedeng numbers kung recognize siya as string. So, ang ibig sabihin lang nito, talagang ayaw niyang gusto niya matuto. So, ang ibig lang sabihin ng AK, hanapin mo yung instance ng merong AK. Nasa unahan, nasa hulihan, nasa gitna. Damay na. Kaya kung magse-search ka ng name, ang gagamitin mo is yung like. Sir, nasan yung AK dyan? Ito, Blake. Nasan yung AK? Ito, Akos. Nasan yung AK? Akis. So ito, Perakos. Ito pa, Karakalos. Mga Greek. Hindi ganyan talaga ang pangalan ng mga Greek. Okay? Okay, si Giannis Antetokounmpo naman, hindi naman siya taga-Greece talaga eh. Hindi ko alam kung Nigeria ba siya. Hindi ko alam ang history niya. Pero sa Greece siya lumaki. Okay? So kapag parehas may percentage, ibig sabihin, lahat ng instance ng AK, unahan, gitna, then hulihan. So ibig sabihin, kung babawasan mo siya, for example, babawasan, hindi ko lang may execute Pag sinabi kong ganito, ano ibig sabihin? Lahat ng athlete na nagtatapos sa letter A. Pag nasa unahan naman, lahat ng athlete, ay hindi, parang baliktad ako. Okay? So parang baliktad ako. Tama. Ito, pag sinabi kong ganyan, hindi natin ma-demo eh. Okay, basta, pag yung isa is either both sides, it's either ending o kaya is either starting. Okay? Pag ginawa kong ganito, ano ibig sabihin? Lahat ng may A. Hindi ko lang ma-check kung ito ay starting o kaya ito ay ending. Basta nagegets nyo naman. So, ibalik ko lang muna doon sa AK. So, ito yung wild card. So, how about, sir, ang wild card quiz ganito? Ano yung ibig sabihin yan? Exact. So, kung bibilangin mo yung underscore, 5 characters. So, parang sinabi mo, lahat ng athlete na merong 5 characters lang ang name. Ito, Cadet, Johin, Johin. So, Woods. Hindi nila na i-record yung first name ng tao. So, ito, Young, Field. Okay? So, very exact. Wala akong pakialam kung anong characters as long as 5 lang. Okay? Yun lang ibig sabihin. Na lalaki. So, yun lang ibig sabihin yan. Another wild card. So, sample, another wild card. Ano ibig sabihin yan? Meron akong A sa umpisa, meron akong specific number ng characters. 4 ata ito. Tapos, nagtatapos sa letter R. Iisa lang. Aldair. Okay, ito. Okay? Brazil. Sa Brazil kasi, uso ang isa lang ang name. Ronaldo. Pele. Yes, yung mga football legend. Ano pa? Sino pa isa? May sikat eh. Si Ronaldo, si Pele. Okay? So, yan. So, question, A, tapos 4 na underscore R. So, ang lalabas is, mag-umpisa ka sa A, 4 na character sa loob, dapat nag-e-ending ako sa R. So, ila ibig sabihin ng wildcard. So, next one, combination ng wildcard at saka ng percentage. Ano ibig sabihin yan? A, sa gitna, specifically may R, then ano ibig sabihin ng percentage sa hulihan? So, kung mapapansin nyo, nag-umpisa ako sa A, okay? Then, meron akong specific character sa gitna, wala na siyang pakialam kung ilan. Pag nilagyan mo siya ng percentage. As long as
nag-uumpisa sa A, kahit ilang characters, natatapos do sa R. Okay, ito, Arthur. Okay? So ano pang, ba't lumabas yung Oregi? Palagay nyo. Kasi, kung mapapansin nyo, AU, ito yung U, tapos itong R, then kung may kasunod ka pa, okay lang. Yun ang ibig sabihin. Basta ang, basta ang usapan dito is merong A sa umpisa, nagtatapos sa R, okay lang na merong kasunod. Ito kasi yung, yung sample, Oregi. Sa taas, alin ang na-target dyan? O pwedeng ito, okay? Ibig sabihin, AYR, AYU, so, ito. Isang character in between. Tapos wala tayong pakialam kung may kasunod pa. Basta yung certain instance. Okay, next. So another one. Pag sinabing ganito naman, nasa unahan yung percentage. So tingnan nyo yung result. Nag-uumpisa dapat ay sa A. Tapos ito yung N. Tapos ito yung, hindi yan yung R. Ito, R. Ano, Aner. Okay? Itong part na to. Hanap ka ng A, tapos may dalawang character in between. Okay? So, yan. Asan dyan? Yan. Tama. Pero ang question dyan, sir, sa totoo ba nagagamit yan? Based sa experience ko ng sa pagpo-program, bihira. Kasi usually magse-search ka ng ang nagagamit lang is yung percentage sa unahan tsaka percentage sa hulihan. Kasi tatamaan na niya lahat eh. Bihirang gamitin yung ganitong searching algorithm. Bihira kasi wala siyang usage. Nagse-search ka, kailangan nag-uumpisa lang sa A, tapos tatapusin mo specific sa R. Pero pwede mo siyang gawin. So wala naman sigurong question sa ordering. So meron ka ng specific query, i-order mo lang by athlete in descending. Descending. Ibig sabihin, mauuna is yung W. Kapag ginawa kong ASC, ibig sabihin yan, A to Z. Pag sinabi nating DESC, Z to A. Sir, pag walang nakalagay, automatic siya ay ascending. Pag hindi mo siya nilagyan. Sir, pwede bang multiple? Halimbawa, multiple. Order by, halimbawa, city is descending. So, halimbawa is, ano ba? Sport. Pwede ko sabihing ascending. So, pwedeng ganyan, multiple sorting. Yung athlete ko descending, yung city ko ay descending, tapos yung sport ko is ascending. Kahit hindi mo nalagyan. So, pwede yung ganyan. So, tanggalin ko na lang So, pwede siya. Sayang, hindi natin na iraran yung code. Maganda sana mag-manipulate ng data. So, limit. So, yung limit, equivalent lang siya sa head. Yun lang ibig ko sabihin. So, marami siyang result, pero ang ibibigay mo lang sa akin is 5. Hindi ko lang madedemo, pero pwede yung ganito. Pwede yung ganyan. Ano ibig sabihin yan? Yung row ko na 0 hanggang 2 lang. May specific range. Okay, pag sinabi mong limit 0 to, ang i-display lang niya is from 0 hanggang index 2. Okay? So, yun yung specific limit. Pag sinabi mong limit 5, ay di ito yung result kanina. Okay, ito yung sinasabi ko. Ang limit natin is 0 to 3. So, ang ibibigay lang sa akin is 0, 1, tsaka 2. Okay? Parang siya, parang look. Pwedeng iLook. Pero kinuha mo siya in terms ng SQL. Okay? So, may limitations din to. Sir, anong hindi kaya nung limit? Ang hindi kaya nung limit is hiwa-hiwala yung selection. I-select mo muna yung 01, 04, 01, 45, 67, yung may laktaw. Hindi kakayanin to ng limit. So kung hindi nakakayanin to ng limit, it's time na gamitin mo na yung pandas. Kung specifically ang question is ganun. Kaya sabi ko, hindi maganda na isa lang yung alam mo. Dapat parehas. Okay? Tama.
So, halimbawa, group by. Yan, di ba sa pandas natin may specific tayo, may group by din. So, ang group by, ganun din ang concept. Di ba sa pandas, pag nag-group by tayo, gumagamit tayo ng sum, ng mean, ng max, ng mean, meron din tayong average, then meron din tayong count. Kaso, pagdating mo sa SQL, ito lang muna yung binibigay niya. Yung average natin, hindi siya mean, AVG. Yung maximum value natin is max, min, sum, tsaka count. Sir, may median dyan? Wala. Ito yung limitations niya. Wala siyang median. So, pag sinabi mong select count, i-display mo yung country, bilangin mo yung medal as medal count from summer where country is equivalent sa Pilipinas. Group by country, order by medal count descending. Okay? So, meron tayong 9 medals from 1896 hanggang 2012. 9. 9 lang. Nila ibig sabihin. So, another query, halimbawa, gagamit ka naman ng group by. Pag meron kang group by, ito ang rule ano, kapag yung SQL query mo is may group by, pwede kang gumamit ng having clause na tinatawag. Okay? Kung bago to sa inyo, dinidiscuss ko na lang. So, kung meron kang group by, gaya nito, pwede kang gumamit ng having na tinatawag. Having. Okay? So, nag-count tayo ng medal, same. Ginroup by natin yung Philippines at saka yung number ng medal nila. So, sa 9 medals natin, ang ibig sabihin, 7 dun yung bronze, 2 dun yung silver. Saan ang galing yung silver natin? Anong sports? Boxing. Mansueto Velasco, tsaka yung kuya niya, Roel Velasco. Magkapatid. Okay? So, yun yung silver medalist natin. Ito, pag sinabi namang distinct, para mong sinabing gumamit ako ng unique. So, ibig sabihin, select distinct country. I-display mo lang yung distinct countries. Sa 31,000 na data natin, 147 lang yung nag-participate na country sa Olympics. Unique. Kasi ang data natin, marami, di ba? So, yun ang ibig sabihin. Yung Paris, sumali siya ng several years. Yung US, sumali siya ng several years. So, ibig sabihin ganon. Ito ay Hungary, ito ay Austria, Greece, USA, Germany, same. Di ko alam yung BOT kung Botswana, yung CYP, Cyprus, Gab. Ko alam. Depende sa coding. So, distinct. Pwede mo ding bilangin. Ano, halimbawa, select count, distinct countries, parang sinabi mo namang N unique. Ito yung equivalent ng N unique. Biro mo ang haba ng equivalent ng N unique. Pwede ko namang kunin na N unique lang. So, ibig sabihin, 147, same. 147. Okay? Shorthand na or. Sir, para saan ginagamit yung shorthand na or? Kung marami kang or statement, kasi ganito yung gagawin mo kung hindi ka gagamit ng in. So, country is equivalent to USA. Sasabihin mo or, country, capital, gawin ko capital, SQL eh. So, pwede ko sabihin country is equivalent to Australia. Then, meron ka pang or. By country equals to Canada. Itong isang line na to is pwedeng ang shorthand is gagamit ka na lang ng in. Parang sinabi mong in USA or Australia or Canada. Instead na gawin mong ganito, gumamit ka na lang ng shorthand na in. Okay, gets? Okay? Sa lab ko, gagamit tayo nito ha. Sa lab ninyong iba, edi bahala kayo. Bahala kayo. Pero gagamit kami nito. Promise. So, kung meron kang shorthand na in, ano, so pwede ka ding gumamit ng shorthand na and. So, anong equivalent nito kapag ilalagay ko itong sample na to? So, ang equivalent nito, so pwede kong sinabing ganito, year is greater than 1896 and year is less than 9. Tama ba ako? Tama, 1912. So, itong year, itong between 1896 at saka 1912,
is ito yung equivalent. Pwedeng ang code mo yung ganito, kung hindi ka gagamit ng between. I-replace mo to, itong code na to, dito sa part na to. Kung gusto mong makita yung range. Halimbawa, where year greater than 1896 and year less than 1912. And freestyle lang ang event na sinalihan. So instead na ganyan, ang gagawin mo na lang is gumamit ka na lang ng between. Mas short. So, sir, ano in between? Hindi ba kasama, sir, dyan yung 1896? Kasama siya. So, ibig sabihin, 1896 at saka 1912, inclusive siya. So, kung gagamit ka lang. So, another one. Next, union. Ibig sabihin, pwede akong mag-combine ng dalawang similar na query. Dalawang similar na query. Yung unang query ko, i-display mo lang yung 1896 and 1912, in between. Ang event lang is 100 meter freestyle. Then, i-unite mo, i-concatenate mo siya. Yun lang ibig sabihin. I-concatenate mo siya, similar query, kailangan magkasing dami tayo ng column. Yun ang rule ng union. Kailangan magkasing dami tayo ng column, then, ang condition lang is yung naiiba. So, ibig sabihin, 100 meter freestyle, i-combine mo siya sa 200 meters. So, kung titingnan nyo siya, 100, 100, 200, 200, 200. Sir, bakit hindi naka-arrange? Ito yung instance na nakita niya sa database. Ang una niyang nakita is ito, then next niyang nakita is 200, then the next. Sir, paano kung gusto kong ayusin? I-order by mo siya. Nagigets? Okay? So, sample exercises. Lalong-lalo na doon sa lab ko. So, kailangan matutunan nyo to. Ha? So, ang merong dataset tayo, for example, is NBA data. Last season, 2023 season. So, merong mga players, team, position. Para sa hindi nakapamilyar sa basketball, meron tayong guard, meron tayong forward, meron tayong center. Tatlong position lang. Forward, guard, saka center. Sa guard, meron tayong point guard, meron tayong shooting guard. Sa forward, meron tayong small forward, meron tayong power forward, then meron tayong center. Para sa walang idea ng basketball, yung height, meron familiar naman kayo sa height, 6'7". Okay, gets? Yung weight in terms ng pounds, kasi kung kilogram to, ang bigat na niyan. Okay? Saan ang galing na college yung player? Villanova. Okay? Magkano yung salary niya isang season? Okay? Ito'y dollar sa totoo tong data. So, yung ordinary player ng NBA sa isang taon, kumikita siya ng, kung itatimes mo siya sa 60, i-times mo sa 60 yung $4 million. So, 240 million. Tingnan niyo yung disparity ng first world country sa salary natin. Sa mga PBA player. Malaki pa rin naman sa PBA player. Pero kung titingnan mo sa US, isang taon kikita ako ng 240 million. Ako'y ordinary player lang. Hindi pa ako yung LeBron James. Hindi pa ako yung Kyrie Irving. Okay? Sir, ano yung height dito sa side? So, para makuha natin yung height, halimbawa, greater than 6 footer, 6.7, meron lang tayong data manipulation na ginawa sa taas. Itong hyphen na to, pinalitan ko lang ng period. Itong point na to. Gumawa ka ng height underscore, manggagaling siya sa, ire-replace ko yung hyphen, papalitan ko siya ng period. Ang data type is float para maging number siya. So, yun lang ibig sabihin kasi gagamitin natin yung height. So, meron tayo nung 2023 na 583 players. Na naka-register sa NBA. Hindi ko alam kung naglaro sila lahat. Sir, ano yung ibig sabihin ng zero? Registered siya na player sa NBA, pero hindi siya nakakamero ng kontrata.
pwedeng ang term is winave, ni-release. So wala siyang kontrata. Pero during that time, si Tristan Vucevic ng Real Madrid sa Spain ay hindi nabigyan ng kontrata. Yun ang ibig sabihin. Okay? So based from here, halimbawa may mga question lang, ganito yung magiging laboratory natin, IF. Okay? May mga question lang tayo. So for example, what is the total payroll for Golden State Warriors? So kung isasalary mo daw, yung payroll ng Golden State Warriors, meron silang around 209 million. Ibig sabihin, yan yung babayaran nung manager o kaya nung may-ari ng Golden State Warriors sa mga player niya. Nung 2023 season, nagbayad sila ng 209,671,207 dollars sa mga player. So second query, halimbawa, identify the tallest team. Halimbawa, ako ay ang trabaho natin ay sports analytics So halimbawa, naghahanap ako ng players na matatangkad. Ako yung general manager halimbawa ng Miami Heat kasi Miami Heat fan ako. Solid. Mula Alonzo Mourning hanggang maging Dwayne Wade tsaka LeBron James. Solid Heat. Hindi ako bandwagon, guys. Mapatalo ang Miami Heat, losing season, winning season, stick to Miami Heat. Heat lifer. Okay? So kung maghahanap daw ako ng matatangkad na players, kung tatanungin ako ng scout, pupunta muna ako sa Sacramento Kings. Kasi ang average height nila is around 6'6". Okay? Yun yung ibig sabihin ng data. Ang pinakamaliit sa NBA na team in terms ng average height is Orlando Magic. Bakit? Nung 2023 season, ang dami nilang guard. Wala namang guard na 7-footer akong nakita. Usually mga forward sila, tsaka center. Bihira ako makakitang 7-footer na naglalaro ng point guard. May kayang mag-handle ng bola, pero hindi naglalaro ng point guard. Okay? So maliliit yung Orlando Magic. Ang pinakamatangkad in terms is yung Sacramento Kings. Okay, siguro marami silang tall players. Okay? So ito yung query. So ito yung team, ito yung average height as AVG height. Pag binigyan mo na siya ng alias, pwede mo na siyang gamitin. Nagigets ba? Kaya binibigyan mo siya ng alias para hindi ganito maging yung code mo. Nagigets ba? Halimbawa, may average ka ng height, order by average height ulit. Paulit-ulit. So, ang mas magandang gawin, ang approach, kung i-order mo siya, bigyan mo siya ng specific aliasing. Pwedeng ganyan ang aliasing, then pwede din ganito. Sir, anong mas prefer mo sa dalawa? Ito ba? O ito? Actually, wala akong preference. Pero kung nagpa-Python ako, pag nagpa-Python language ako, edi square bracket. Kasi ang square bracket nagde-denote kasi ng data frame. Pero kung nagpo-program ako ng PHP, gagawin ko siyang single quote. Depende kung saan mo siya gagamitin. Okay? So ang tallest player natin sa NBA in average is mahanap natin sa Sacramento Kings. Okay? So for example, sino yung shortest at saka tallest player sa NBA na under contract? Ibig sabihin lang, ang salary nila ay hindi zero. Tama ba? Sir, pwede bang ganyan? Select all from NBA where height equals. Ang laman niya is another query. Pwedeng gawin. As long as scalar yung binabalik na data. Maximum height, ibig sabihin, sino yung may pinakamatangkad na merong salary na hindi zero. Ibibigay mo lang. Tapos, yun. So, ito lang yung dalawang players. Okay? Si Victor Wembanyama, alam ko sikat to ngayon kasi naglalaro siya na parang guard. So, 7'4" ang height. Ang pinakamaliit nung 2023 is 5'8". So, may nakakapaglaro pala sa NBA na maliit lang, which is 5'8". Matangkad na rin. Nasa Toronto Raptors. Okay?
Walang lalabas dito ang Quezon Huskers. Walang lalabas dito. Kasi NBA data to. Ano? Oh, next question. Halimbawa, saang dalawang team merong two-way players? Ano ibig sabihin ng two-way players? Pwede ako maglaro ng forward, pwede ako maglaro ng guard. Sinong sample na sikat na player ng ganun naglalaro? Si Luka Doncic. Minsan guard siya, minsan forward siya. Tim Duncan, minsan forward siya, minsan center siya. LeBron James, yes, nag-guard din siya, tapos at the same time nagfo-forward. Minsan nga nagsesentro pa siya eh. Pero depende kung anong ide-declare mo sa database. Tinatanong kasi ang player, anong laro mo? Pwedeng forward ako tsaka center. Bihira ako makakita ng guard, tapos nagiging center. In between. Bihira. Okay? Tatanungin ka kasi ng ng office ng NBA, anong position mo? So pwede mag-declare ka na ako ay pure guard lang, ako ay guard forward, parang hybrid. So yan yung tanong diyan. So para mahanap mo yung two-way players, hahanapin mo yung hyphen, tama ba? Okay? Hanapin mo yung hyphen, i-group by mo by team. So kung naghahanap ako ng mga two-way players, ang pupuntahan ko agad ay New York Knicks. Nagegets? So kung ako scout, ay kailangan natin boss ng coach ng two-way players. Saan marami? So according dun sa data extraction natin, pwede akong pumunta sa New York Knicks, sa Indiana Pacers, tsaka sa Boston Celtics. Okay, yun yung value na nakukuha natin. So next, halimbawa, average salary of players grouped by each unique height. So ibig sabihin, tinitingnan natin yung average salary ng players natin na hindi magkakatulad yung height. Filter only heights na merong tatlong players. Halimbawa, 7-1. Sa database natin, tatlo yung 7-1, kasali na siya. Then display the results sorted by average salary in descending order. Medyo mabigat yung query kasi ang daming condition. So ganito lang yan, meron kang height, bibilangin mo lahat, player count, then average salary. As average salary, i-group by mo ng height. So kung may group by ka, pwede kang gumamit ng having. Yung having, pwede mo lang siyang gamitin kapag meron kang group by. Yun lang ang rule. Ibig sabihin, yung player count dapat is greater than 3 then order by salary. So ito ibig sabihin, kapag matangkad ka pala sa NBA, ang salary mo is malaki. Remember, ang basketball ay tall sports. Ayoko maging KJ, pero invested tayo sa basketball na hindi talaga tayo mananalo sa Olympics. Sa Asian Games nga, hindi nga tayo makalusot sa China. Minsan, nakalusot tayo one time. May import pa tayong malupit. Pero sa totoo lang, kung talagang ide-develop mo ang sports ng Pilipinas, huwag kang mag-invest sa basketball. Boxing, taekwondo, yung merong concept ng height ng height at saka weight. Sabi nila puso, hindi enough ang puso. sa totoo lang. Sa totoo lang ha. Based sa nakikita ko sa data, talagang matatangkad ang laro ng basketball, even volleyball. Ayoko making KJ, pero sa totoo lang, hindi tayo makalusot sa Thailand sa volleyball. Sa Vietnam nga, hirap pa tayo eh. What if makaharap mo pa Japan at saka China? What if makaharap mo pa Ukraine, Kazakhstan? Magaganda ang players nila. By the way. Kaya pag naglalaro boys ang Ukraine tsaka Kazakhstan, magaganda ang players nila. Manood kayo. Ano? Sa totoo lang. Oh, tip lang based sa observation. Okay? So ganito ibig sabihin yung data natin, kapag matangkad ka, kung titingnan mo yung data, sila yung malalaki yung salary. On average, So siguro in between lang, hindi pala. Kasi may mga 7-2 tayo na hindi malalaki yung salary. Siguro mabagal na sila or else. Pero doon sa dataset natin, yung average yung average player natin, 33 instances is mataas yung salary. Around siya,
12 million a season. Okay? So next, highest and lowest paid player. Ang highest paid player ngayon sa NBA in terms ng team. Okay? Si Steph Curry ay kumikita siya ng $51 million isang taon. I-times mo siya ng, sabihin mo ng 50, aabot na siya ng 1 billion halos. Ano, sa mga 3 billion siguro. 3 billion siguro. Kasi ang 20 million, pag lumalaban si Pacquiao, 20 million kasi siya in 36 minutes. Sana ganun yung pagtuturo. In 1 hour, meron akong 1 million. Kaso hindi ganun eh. Okay? Si Manny Pacquiao, 36 minutes, 20 million, 1 billion ang kita. So, ayan, no? Steph Curry, Kevin Durant, ito yung mga highest paid player per team. Okay? So, makikita nyo siya, oh. Okay, Julius Randle. Nakikita nyo, sinong wala ditong player na sikat? Ano, dyan si LeBron James, eh. Okay? Oh, Giannis. So, malalaki yung kontrata nila. Okay? O, yan. Jonathan Isaac. Okay? So, Bruce Brown. Okay? So, next, last na sigurong query. So, in terms ng disparity, ano naman daw yung team na masyadong mataas yung salary ng isa, i-compare mo sa lowest paid nila. So, ang gagawin lang natin, maximum salary versus minimum salary as salary disparity. So, ibig sabihin, yung salary ni Steph Curry is ganito yung difference sa kasunod na lowest paid player. So, halimbawa, meron akong Golden State player na nandun sa baba, ang difference is 51 million at least mula doon sa pinaka-lowest paid player sa team. So, malaki yung disparity. Bakit, sir? Ang laki kasi ng sweldo ni Steph Curry. Ano? So, ibig sabihin, malaki yung magiging disparity. So, last talaga. Total players in the league na nagpe-play ng forward guard tsaka guard forward. Simpleng-simple lang yung query. So, 61. Okay, kung naghahanap ako ng guard forward, forward guard, meron akong 61 options. So, yun yung ibig sabihin. Okay? Itong notebook na to, i-upload ko na lang dun sa GitHub natin. The rest, pag-aralan nyo na lang, baka kasi ipalaboratory ni Ma'am Susa, eh bahala na kayong umintindi. Nandun lang naman sa hulihan. Okay? Andyan sa hulihan yung ibig sabihin.